Samantala, sa silangang bahagi, nagsanib puwersa si Li Keqiang na mula sa Po City at Meng Shusheng na mula sa Shenhong para labanan ng mga kalaban. Kaya lang, ang kanilang kalaban ay isang lalaki lang. Nakasuot ito ng itim na suit at may dalang selokis sa kanyang likuran. Nagtataka si Li Keqiang habang tinitignan nito ang lalaki. Nagsalita ito, may problema ba sa mga utak ng mga leon na to? Di ba nito nakikita na nasa 50 tao tayo? Mukhang nagpapakabayani ito. Sumigaw si Li Keqiang, patayin siya! Hindi na gaanong nagsalita ka ito dahil wala namang posibilidad na magkasundo sila. Kaagad na pumesto ang 10 sniper at itinutok ang kanilang mga baril kay Dai Kaido at sabay-sabay na pinaputukan ito. Ginamit nila ang mga high-energy na mga bala na mula sa Jiangnan region na talagang panlaban sa mga mutant. Pinapanood lang ni Dai Kaido ang mga balang pinutok sa kanya. Hindi ito nagpapakita ng anumang kilos para umiwas. Sa halip, tahimik lang nitong tinanggal ang kanyang suot na suit at ibinaba ang kanyang cello case. Tumama ang mga bala sa katawan nito pero hindi ito tumagos sa kanyang balat. Nabutas lamang ang kanyang damit na nagpalitaw ng kanyang maskuladong katawan. Ang kanyang mga muscle ay parang matigas at makintab na bakal. Nang makita ito ni Meng Shusheng, nagsalita ito. Isa itong klase ng pagpapausay na mutant. Ang mga high energy na mga bala ay mas malakas pa kaysa sa mga armor na mga bala. At kahit na isang mutant, kapag tinamaan nito, ay malalagay ang kanyang buhay sa panganib. Pero sa lahat ng klase ng mga mutant, ang pagpapausay na klase ang pinakamatibay. Ang kanilang abilidad ay hindi naman komplikado. Simple lang nitong pinapalakas at pinapausay ang kanilang basic na abilidad sa kanilang katawan. Dahil sa kanilang physical na mutation, nagbibigay ito sa kanilang kalamnan na tumibay na parang isang tangke. Lumingon si Li Keqiang kay Meng Shusheng ng napakalokong ngiti at sinabing, "Enhanced mutant ha? Hindi ba sakto ito?" Napuno din ng ngiti ang mga mata ni Meng Shusheng at sumagot, "Oo, eksaktong-eksakto." Ngumiti ang dalawa dahil ang mga ito ay parehong malalakas na enhanced ng mga mutant bean at saka kasama pa ang kanilang grupo na binubuo ng 50 mandirigma. Kaya kumpiyansa ang mga ito na hindi sila matatalo. Kaya lang, sa mga sandaling ito, binuksan na ni Dai Kaido ang cello case at inilabas ang kakaibang sibat na sandata. Nasa 3 metro ang haba nito at patag ang kabilang dulo nito. Maigpit nitong hinawakan ni Dai Kaido at tinitigan ng mga kalaban. Bumulong ito sa neon na lengguwahe. Napaka-eksakto talaga ng mga prediksyon ni Mayumi. Inactivate na ni Meng Shusheng at Li Keqiang ang kadirang mga abilidad. Si Meng Shusheng ay napapalibutan ng isang malabong maitim na liwanag at ang kanyang mahabang buhok ay mabilis na kumalat at bumalot sa kanyang katawan. Ang bawat maitim na buhok ay kumikinang at ang bawat tiblan nito ay mas matalim pa sa pinakamatalim na kutsilyo na kayang humati ng ginto. Sa kabilang banda, si Li Keqiang ay naglabas ng 2 mabigat na itim na bakal mula sa kanyang likuran. Pinoprotektahan nito ang kanyang sarili at tanda ng dumepensa at tumatake anumang oras. Sumigaw ito, "Sugod! Tapusin na siya!" Kaagad na sumugod ang mga tose-tose ng elite forces kay Dai Kaido. Pinangunahan ni Meng Shusheng at Li Keqiang ang pagsalakay. Humatake ang mga ito sa iba't ibang anggulo. Pero hindi natinag si Dai Kaido sa mga sunod-sunod na atake. Inikot lang nito nang inikot ang kanyang hawak na sandata hanggang sa makabuo ito ng isang ipo-ipo na tumakip sa kanyang buong katawan. Nang mawala na ang ipo-ipo, nagulat ang lahat. Biglang nagbago ang anyo ni Dai Kaido. Naging isa itong malaking hayop na parang tigre na may 3 metro ang taas at ang kanyang katawan ay naging mabalaibo na kulay ginto. Kisa pala itong Beastman type na abilidad na isang mythical type na limaw. Hawak ang sandata nito, tinitigan ng lahat ng mga mutant na nakapalibot sa kanya. Nang umatake na sina Li Keqiang at Meng Shusheng sa kanyang harapan at likuran, simple lang itong pumosisyon at tumiwa ng pangalang gamit ang kanyang sandata. Lumika ito ng isang bilog. Ang berde at asul na talim na liwanag ay kumaripas sa ere at sa isang higlap, nahati sa dalawa ang katawan ng 2 Delta class na mga mutant. Hindi nila akalain na ang katawan nilang pinalakas at sinanay ay mapuputol lang ng isang simple ni slash. Hindi man lang sila nakapag-react bago mahati sa dalawa ang kanilang katawan. Sa lahat ng labanan, ang mas mabilis ang nakakalamang. Tsaka lang napansin ng kanilang mga tauhan ang nangyari nang bumagsak na ang mga katawan nito sa lupa. Napuno ng masasakit na sigaw ang paligid mula kay Meng Shusheng at Li Keqiang. Ang ganitong klase ng pagpatay ay mas masakit ng libu-libong beses kumpara sa pagpatay ng minsanan. Dahil pareho silang mga enhanced na mga mutant, kaya hindi sila kaagad mamamatay kahit na naputol sa dalawa katawan ng mga ito. Pero alam ng lahat na kaunting oras na lang ang natitira bago sila tuluyang mamatay. Ang dose-dose ng mutant at elite ng mga mandirigma sa paligid ni Dai Kaido ay naginig sa takot at nawala ang kanilang lakas ng loob para umatake.
Kaya lang, walang balak si Daigo Kaido na uminto. Pagsalita ito, ngayong nandito na kayo, wag na kayong umalis. Umatake si Daigo Kaido na parang bagyo sa isang direksyon at ang lahat ng mga mutant ay parang insekto lang nitong pinapatay. Wala silang kalaban-laban sa kanyang lakas. Isa lang itong pagmasakit sa kabilang panig. Samantala, sa command center, ang eksenang ito ay malinaw na pinapanood ni Tuyon Lai. Nagulat ito at hindi makapagsalita. Ang dalawang nagsanib pwersa mula sa labas ng syudad ay kinatay lang ng ganong kadali ng isang kalaban. Lalong naging matalim ang mga tingin ni Tuyon Lai. Malamang, ang lakas at level nito ay kasing taas ng mga elite na miyembro ng investigation team o kaya mas mataas sa isang vice captain. Sa lugar ni Daigo Kaido, mabilis na natapos ang labanan. Higit sa 50 katao ang namatay at ni isa walang nakaligtas. Ang mga taong ito ay mga mauusay at kalahati ng mga ito ay mga mutant. Pagkatapos patayin ni Daigo Kaido ang mga ito, inigop nito ang kanilang mga kapangyarihan. Kahit na sa kanyang level, ang lakas na makukuha nito sa pagigop ng mga mabababang level ng mga mutant ay hindi ganong kalaki, pero pupunan naman ito ng dami ng kanilang mga bilang. Napakasarap naman ng andugyo. Sana magpadala pa ang Jiangnan region ng mas maraming pagkain. Mas maganda, mas mataas ang kalidad. Sa kabilang banda, si Peng Jiaolo at ang kanyang grupo ay kinakarap sina Takesawa Takeshi at ang kanyang asawa na si Watatsumi Nanako. Ang mag-asawa ay nilalabanan ng isang grupo na may 20 mutant gamit ang electric magnetic cannon at may wagang tunog. Si Nanako ay nakatago habang may papatugtog. Umaatake ito gamit ang tunog. Kaagad na inutusan ni Peng Jiaolo ang kanyang mga tauhan. May isara ang kanilang mga pantirik. Kaya lang, ang kapalit nito ay hindi na sila magkaintindihan. Mabilis na napatay ni Takesawa ang 8 tauhan ni Peng Jiaolo at nangaatake na ang mga natitirang tauhan kay Takesawa. May naramdaman ang mga ito na kakaiba sa loob ng kanilang mga katawan na parang may isang likido na rumaragasa sa kanilang mga organ sa loob ng katawan. Kaagad itong napansin ni Peng Jiaolo na parang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ang ganitong klase ng atake ay tumatagos sa depensa at dumidiretso sa loob ng katawan at hindi lang ito basta ilusyon. Totoo ito. Nang sandaling maunawaan ito ni Peng Jiaolo, uli na ang lahat. Ang katawan ng mga tauhan nito ay umalsa na parang lobo na puno ng tubig. Sumirit ang mga ito at sumabog. Naramdaman ni Peng Jiaolo ang lakas ng atake at kaagad nitong ginamit ang kanyang abilidad para protektahan ang kanyang katawan. Sa kabilang panig, kailangan nitong matagalan ng rhythmic sonic attack ni Nanako. At sa kabila naman ay si Takesawa na patuloy sa pag-atake ng kanyang electric cannon. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Peng Jiaolo. Ang kanyang abilidad na Golden Buddha ay maaaring gamitin na pangkumpensa at pangdepensa. Naisip nito na walang paraan para hanapin ang taong nagtatago at nagpapatugtog. At ang abilidad ni Takesawa ay epektibo sa malayuang labanan, kaya kailangan nitong mapalapit ang kanyang distansya. Sa isip nito, basta mapatay ko si Takesawa, wala nang kwenta ang isang mutant na nagtatago. Lalong nagningning at bumaki ang Golden Buddha na katawan ni Peng Jiaolo. Sumugod ito patungo kay Takesawa. Nang makita ito ni Takesawa, napakunot ang noon nito at nagpakawala ito ng super electronic magnetic gun ng tuloy-tuloy. Pero hindi umiwas si Peng Jiaolo. Para kagad itong makalapit kay Takesawa, pinili nito na gamitin ang kanyang katawan para matagalan ang atake. Habang nakabalot ang Golden Buddha sa kanyang katawan, ang mga barya ay sa isang tumatama sa kanya para itong mga bola ng kanyon na may kasamang kuryente na naging dahilan para magkaroon ng UP ang mga muscle nito at masugatan. May ilang barya din na bumaon sa kanyang katawan pero hindi nito tuluyang nawasak ang kanyang depensa. Kaya nang makalapit na si Peng Jiaolo kay Takesawa, Peng! Nagpakawala ito ng napakalakas na suntok mula sa kanyang gintong kamao. Kumilapo ng daang-daang metro si Takesawa. Naramdaman ni Nanako ang lakas ni Peng Jiaolo kaya lalo nitong binilisan at pinatindi ang kanyang musika. At sa wakas, sa pagkakataong ito, may naramdaman na si Peng Jiaolo. Parang may lumilipad na kung ano sa loob ng kanyang katawan. Napasigaw ito sa sakit habang hawak ang ulo nito. At sa isang higlap, kaboom! Sumabog at nagkaaputol-putol ang katawan ni Peng Jiaolo. Ito ang abilidad ni Nanako. Kaya nitong atakin ng tao sa isang ilusyon sa pamamagitan ng tunog. Kaya din nitong atakin ng direkta ang mga organ sa loob ng katawan ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang sonic resonance na nagdudulot ng pagsabog mula sa loob ng katawan. Si Peng Jiaolo ay parehong malakas sa opensa at depensa. Ang kanyang depensa ay kasing tibay ng isang tangke. Pero kahit gaano pa katibay ito, bilang tao, ang kanyang mga organ sa loob ay nananatiling marupok. Daang-daang lumitaw si Takesawa mula sa usok ng halikabok. Kitang-kita na pumilipit ang kanyang mga braso. Kahit ito mismo ay nagulat dahil hindi nito inaasahan na ang kalaban ay malakas at matibay. Hindi nito mapigilan na maisip ang prediksyon ni Mayumi na ang kanyang kontribusyon sa labanang ito
ay magiging maliit lamang at magtatagumpay sila sa misyong ito pero hindi ganun kadali. Bumulong ito. Napakamalas naman. Hindi ako swerte sa araw na ito. Biglang may umalingaw-ngaw na tawa mula sa hangin. Nang tignan nito ni Takisawa, nakita nito si Nanako na lumilipad tangay ng hangin papunta sa kanya. Pagkababa nito, tinignan nito si Takisawa at sinabing, "Kung wala ang tulong ko, mahihirapan ka dito sa lalaking ito." Napakunot ang noo ni Takisawa at sumagot, "Kung one-on-one na labanan, panigurado, tatalunin ko siya. Marami lang itong kasama, kaya kaagad akong napagod. Kaya lang, hindi tumigil si Nanako sa panunukso." "O, talaga? Ang iyong abilidad ay walang laban sa kanya, habang ang kanyang abilidad naman ay walang laban sa akin. Kaya sa operasyon na ito, ako ang bida." Sumimangot si Takisawa pero hindi ito nakapagsalita. Sa puntong ito, alam nito na tama si Nanako na kapag kontrapelo ang iyong abilidad ay hindi mo magagawang ilabas ito kahit sa kalahati lang. Hindi pinansin ni Nanako ang inis sa mukha ni Takisawa. Nilapitan lang nito si Peng Diaolo para igupin ang kanyang kapangyarihan. Samantala, sa Battle Command Center ng Blizzard City, unti-unting nawala ang mga kamera sa screen. Pagkatapos ng labanan, ang mga communicators na dala ng 10 organisasyon ay nawasak din. Seryoso lang na nakatitig si Tuyonlay sa screen. Walang mababakas na emosyon sa kanyang muka. Wala itong nakitang kalamaran sa lahat ng labanan. At sa kabaligtaran, sa loob lang ng 5 minuto pagkatapos magumpisa ang labanan, 3 buong pwersa kaagad ang mabilis na napuksa. Gayunpaman, mabilis na kumilos ang staff ng command center para i-record ang lahat ng mga impormasyon tungkol sa mga miyembro ng Eclipse Moon. At pagkalipas ng 1 oras, ang huling natitirang pwersa ay naglaho na rin. Isang tagamasid ang lumatik kay Tuyonlay. Nag-report ito at sinabing lahat ng mga pwersa ay patay na. Sumagot ng walang ekspresyon si Tuyonlay, "Alam ko, ipunin niyo kaagad ang lahat ng mga impormasyon at kailangan ko itong i-report kay Jujeng."